Usapang totoo, walang preno. Yo under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Today is Tuesday po, ano? At medyo maganda yung sikat ng araw. Kahapon medyo paulan, pero hindi naman siya tumuloy. So, hindi natin alam kung magiging mainit ng husto mamaya. But then again, paglalabas po magdala ng payong kasi baka umulan. And of course, protection din sa init. Of course, magdala ng tubig. No? At para maiwasan natin yung heat stroke o ano man yung mga inconvenience sa daan. Well, mga ka-Wonder, no? Before tayo magpatuloy, request ko lang sana na mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. Sa Wonder Vlogcaster, may subscribe button po dyan sa baba. Pindutin nyo po yun, libre po yun. Pag pindot nyo na subscribe, lalabas yung bell. Pag pindot nyo ng bell, lalabas po yung all. Piliin nyo po yung all. Marami pong salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. At dun sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Libre po yan. Pag-usapan natin itong memo, mga ka-Wonder, na inilabas ng kampo ni VP Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ni Attorney Raymond Batu, no, ang kanyang legal counsel. At matatawa ka mga ka-Wonder, bagamat iba siguro nag-release na nito. Itong memo, nakalagay dito, DDS Sara All Confederation. Of course, nandiyan yung logo ng DDS. And then Sara All. No? Sabi rito, advisory to all Duterte diehard supporters. To all true green DDS. May nakalagay pa na true, no? Siguro kasi may mga DDS na hindi raw true. Kasi yun yung mga naliwanagan na at hindi malakulto siguro mga ka-Wonder, no? Siguro nakikita nila bumababa ang rating ni Sara. So, hindi totoo yan. Alam mo yun, kailangan maging intact ka kahit na kung ano-ano mo nakikita mo na iniiwasan ni Sara Duterte na kailangan niyang ipaliwanag pero hindi niya pinapaliwanag, mga ka-Wonder. Sabi rito, please obey this advisory. Sundin daw. Number 1, do not watch impeachment proceedings against VP Sara. Bakit? Ang dami nga mga DDS dun sa mga ginawang kalye survey na although DDS sila, pero kapag tinanong mo sila, dapat ba siyang magpaliwanag tungkol sa mga allegation sa kanya, yung mga impeachable offenses niya, tungkol dito sa confidential funds at kung ano-ano pa? At ang sagot dyan ng mga DDS supporters niya ay oo, dapat siyang magpaliwanag. Ayan mga DDS na yan mismo, parang inaalisan nyo ng freedom, ng desisyon yung tao. Mga ganyan, parang kulto na yan. Hindi po dapat ganun na kinukontrol nyo. Alam nyo yung mga kulto na nababalitaan natin, na sinabi, inumin nyo to. Ito ganito, sunod nga na sunod. May sinabi pang inumin yung lason. Yun tuloy, natigok sila. Diba? Huwag ganun. Pabayaan nyo yung tao. May sariling freedom, decision yan. Diba? Nakalagay sa Constitution. Liberty, kalayaan. So, huwag nyo isuppress, huwag nyo i-controlin yung tao. No? Kasi bakit? Of course, pag narinig nila yan at nalaman nila yung katotohanan, talagang magkuha-question yan. Hindi lang magkuha-question. Kung talagang malinaw na malinaw at hindi kayang ipaliwanag, lalo na hindi siya sisipot, talagang checkmate dyan si Sara Duterte. Kaya bilang ganito na lang, sabi siguro nila, para hindi lang panoorin, tsaka hindi lalong mabawasan yung maniniwala sa'yo. No, yung mga uto-uto. Sabihin natin, wag na lang silang manood. Kaya yan, do not watch impeachment proceedings against VP Sara. Yun ang number 1. Number 2, do not watch mainstream media. Alam naman natin mga ka-Wonder, pag mainstream media, hindi naman yan gaya ng ibang mga sa social media. No? Na mga DDS, mga minsan kahit sa red, minsan caption pa lang, matatawa ka na no? Ginagaya na rin itong mga DDS. Nakagather lang ng view. Ganito ang title, pero wala naman dun sa laman. Para lang maka-clickbait. No? Hindi po natin gagawin yan dito sa channel natin. Kung ano yung title natin. Yan po yung pag-uusapan natin. At minsan may mga logic dyan, may mga catch, no? May mga twist dun sa mga title
na dapat intindihin nyo mabuti kasi nandoon pa rin yung essence, mga ka-wonder, ano? At yun nga, do not watch mainstream media kasi nga itong mainstream, halos hindi po nagre-release ito ng mga fake news. Kung meron man, maaaring nasagap nila, nagkaroon ng error o fault sa kanilang end dahil hindi nila na-verify ng gusto. But this is not intentional, mga ka-wonder, no? Kaya nga, misinformation lang. Hindi siya disinformation na sinadya. Pangatlo, do not read mainstream newspaper. O yung mga mainstream newspaper daw, yung mga nandiyan dyan, Manila Times, hindi na kasi ako nagbabasa ng dyaryo, no? Bulletin ba yan? Manila Bulletin. Kung ano-ano mga mainstream newspaper dyan kasi nakalagay dyan, front page, Sara Duterte, binasahan o nilabas ang mga ebidensya sa kanya. Malakas ang ebidensya, mga ganun, sama-sama. Sari-saring mga information, talagang mawiwindang itong mga DDS. Kaya sabi, huwag daw magbasa para hindi maguluhan yung isip siguro, no? Siyempre, to defend their side, para hindi raw masira yung imahe ni Sara, maguluhan nga at mag-isip, mag-doubt. Huwag na lang daw magbasa, kumbaga, no? Yung iba nga nagde-demand ng transparency. Paano mo makikita yung transparency kung hindi ka manonood at hindi ka magbabasa? Ba? Ang habol kasi dito for transparency in public for everybody's eyes, no? Para lahat makita and for everybody's ears na marinig nila lahat ng sasabihin sa gaganapin na proceedings na yan. Pang-apat, block all social media pages and mainstream media. Grabe, nakakatawa na talaga to. I-block daw yung mga social media pages of mainstream media. No? Wag daw kasi talagang magpapap yan sa kanilang pages eh. Uy, mababasa talaga nila yan. Kaya i-block daw, mga ka-wonder. How desperate naman yung mga ganitong move, no? Kasi nakikita nila paunti ng paunti yung mga supporters. Nung last nga, no? Nabawasan. At konti lang ang lamang niya kay Lenny. Dumoble kasi si Lenny. At kapag nag-announce pa si Lenny, talagang tapos na. No, ayan, kaya kinokontrol na nila itong mga DDS na kawawa. Yung iba dyan matalino naman, nakakaintindi. At yung talino nyo, gamitin nyo. Huwag kayong padadaya. Papakulto, huwag. Gamitin nyo yung isip nyo. Binigyan kayo ng Diyos ng sariling pag-iisip. At gamitin nyo yan. No? Baka mamaya, kagaganyan nyo, magka-Alzheimer's na kayo dahil hindi nyo pinakawagana yung inyong mga utak. No? Ano pa sunod? If in doubt, pag nagdududa raw, consult only DDS personalities like Banat Bay. Like Banat Bay nung kumakailan lang nagsalita dyan sa interview kay Isko at pinahiya nga ni Isko. Magkonsulta daw kayo doon kay Banat Bay. Mio. Sino pa? Sasot. Ito ba yung trans? O ito nga yun. Tinatawag nilang Sas the Boy, no? Dati hindi ko alam eh. Kala ko kasi totoong babae ito eh. Nalaman ko rin sa kanila na hindi pala, no? So, kanino pa? Lorraine Badoy. Yan daw kayo magkonsulta. Ito pa, yung si Maharlika. Yung reyna ng fake news. Magkonsulta raw kayo doon. Ay, talagang ginagawa na kayo nitong mga TAN-GA at BOBO, mga DDS. Alam nyo ba, lately, naglabas na naman ng fake photo itong Maharlika na to? No? Dahil yung gilagay niyang photo siya at saka si Azaldi nyo, magkatabi raw at parang pinalalabas niya na hindi naman daw nahuli dyan sa Czech Republic. No? Ito dyan sa Prague. Kumbaga fake news daw si PBBM. Kaya naglabas siya na magkatabi siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Yung AI kasi nag-iiwan niya ng mga watermarks na yan ay AI. Nahahanapin mo lang at nakita nga dun sa taas na ibang ang DDS dyan nagpo-post, tinatakpan yung part na yun para hindi makita yung AI na nakalagay, no? Ayan, kaya sige, padala pa kayo, pauto pa kayo, and one day magsisisi kayo dahil sabi nga ni ni Attorney Barry, talagang truly disaster will Sara bring kapag yan ay hinalal nyo. Maniwala kayo.
maawa kayo sa bansa. Gamitin nyo yung isip ninyo. Ano pa? Ito raw si Harry Roque na isang pugante. Diyos mio, na isa ring fake news. At et cetera. Kung alam nyo na kung sino yan, siguro yung mga banateros din dyan. Ay nako. Number 6, ignore family members. Diyos mio, pati family members, pinagwawatak na kayo. Alam nyo yung mga ganitong essence? Di ba? Kailangan ng family, buklod, magkaisa. Dito para sabi rito, ignore them. Siyempre, pag inignore mo sila, magkakaroon ng friction yan, mga kawander. No? Ignore family members, relatives, and friends who are against VP Sara and the Duterte family. They will only cause you stress and anxiety. Grabe, so desperate, so pathetic yung mga ganitong advisory. Pati ron, ignore mo raw. Kumbaga sa loob ng bahay, nakikita mo siya. DDS siya, huwag mo siyang pakinggan. Huwag mo siyang pansin. Kumbaga, inuutusan ka nito na mag-create ng friction. Diyan sa loob ng pamamahay, yan ba ay healthy? Ha? Yan ba ay tama? Kita mo dyan pa lang, ano? Kumbaga, yung normal na pinaiiral o yung norm ng isang society na alam natin, family, lalo na Pilipino, na magkakasundo, may mag-aaway man dyan, pero intact pa rin yan. Nagkakaisa. No, alam natin yan. Dahil lang dito sa mga DDS na to, na mga ganyang klaseng mga advisory, parang nagkakaroon ng boundary, friction sa pamilya na pinauuso nitong mga ito. No, and only because why? Ayaw nilang mabago. Ayaw nilang magkaroon ng paradigm shift sa isipan ng mga DDS at maliwanagan. Ang dami ko nababasa, no? Dating DDS siya, naliwanagan na siya at ngayon galit na galit siya. Bakit? Dahil pinaglololoko lang pala siya all along. No? At magbibigay ng stress and anxiety. Walang stress and anxiety in truth. Tandaan natin mga kawander. Sabi dito, watch and follow SMNI only. Pagtiyagaan nyo raw itong SMNI na kung saan itong mga nakasombrero at itong mga kung ano-anong sarili nilang namumuhay sa kanilang echo chamber na kung ano lang yung gusto nila, yun lang. Walang openness. Walang broadness na paiiralin mo yung logic mo. Hindi, isarado mo yan, makinig ka lang sa amin. Parang ganun dyan. Pinaliwanag na nga ni Isko, ay chismis lang yun. Tumawa pa nga eh. Ay hindi. Kahit ano pa man daw, very adamant. Kahit ano pa man daw, naniniwala pa rin kami na si Marcos ang utak ng korupsyon. So, dun daw kayo makinig para malak-in kayo sa katangahan at kabubuhan. At isa pa, last. Read the Bible and pray daily. Wow! Ginamit pa yung Bible at prayer. Naku Lord, kung nakikinig po ang Panginoon, sana maghulos dili ito mga ito. Once, Lord, bisitahin nyo sila. Sa ito, lalo itong mga to. No? At ipaliwanag nyo sila. At kung hindi maliwanagan, ibahala na kayo, Lord, kung ano man yung paraan na talagang magigising sila. Ginamit pa yung read the Bible. Yung makinig nga sa katotohanan na simpleng inire-relay lang. Hindi nga mapakinggan, sinasarad, read the Bible pa kaya. Pray daily, next naman. Ito yata yung pinaka-puon nila, itong si Rodrigo wala raw believe kay Jesus Christ Biro mo, Diyos daw pinako. Wala raw siyang believe. Biro mo, Diyos ka. Biro mo, nagmarunong pa. Pati theology, inaalam pa na wala namang kaalam-alam. No? Tapos yung hindi raw siya, ano raw siya, ateista pa. Ewan ko, sinabi niya ba yan? Mga kawander, comment down below kung nagbanggit siya na ateista siya. No? Na hindi siya naniniwala sa Diyos. Alam ko parang may nagsisirculate tayong naririnig, na sinasabing, pati si Sarah, parang narinig natin, Hindi ko lang kino-confirm, pero parang dumaan sa wall natin yan. Yung mga ganyang kataga, mga kawander. No? Sabi nga ng Biblia, your Father already knows what you need before you ask Him. Alam niya na bago niyo sabihin. Ibig sabihin, alam niya na kung yung ihiling yung prayer may kabalbalan. No? O kaya gusto niyo lang gamitin na kunyari maka-spiritual kayo para naman paniwalaan kayo. Diba? Pray daily raw. No?
Ay nakikita ako dyan, iba sinusumpa na si PBBM, matsugi na raw kung ano-ano. Tapos napaka-opposite, napaka-fake, Pray daily, sino nag-utos? Kampo nyo dito kay Sara? Gusto nga ihiwalay yung ulo ni PBBM? Gusto nga puro karahasan, tapos pray daily raw. How ironic, no? Grabe. So yan po, ito yung binigay na memo na dapat daw sundin. Sabi, please obey. Nakiusap pa. Please obey this advisory. Sino nang bigay nito? Ito ay kung totoo man, kasi kalat na to dito sa Google. Nakapost na yan. Dito raw, by Attorney Raymond Batu, Legal Counsel ng DDS Saraol. So yan mga ka-wonder, bukas na po yung April 22 at yung ikalawang pagdinig. At haharap dyan, ang pagkakaalam ko, si Sentry at si Ombudsman Attorney Boying Remulla. Abangan po natin yan at mga DDS, huwag niyong pansinin tong advisory na to. Makinig kayo, manood kayo. I-share nyo ito mga ka-wonder, itong video na to para maabot sa kanila. At imbis na sundin nila itong mga advisory na ito, manood sila at makinig para sila ay malinawan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung tungkol dito sa advisory na ito na ibinigay ng kampo ni Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.